Ang unang ginawa mo matapos mag-reborn ay ang maghukay sa libingan ng prinsesa ng paaralan na si Liu Roxue, at humiga sa kabaong, niyayakap ang kanyang esye, at hinalikan ang kanyang cherry-like na mga labi. Dahil 2 araw at kalahati mamaya, darating ang kakaibang kapangyarihan. Sa panahong iyon, lahat ng kaluluwa ay mabubuhay muli, at si Liu Roxue ay inilibing na nakasuot ng pulang kasal na damit. Dahil sa hindi matanggal na galit, siya ay magiging unang uri ng vampira na si Hanjia pagkatapos dumating ang kakaibang kapangyarihan. Si Liu Roxue matapos maging Hanjia ay naging pinakamalupit na tabuo sa buong Dragon Kingdom. Pagkatapos, mayroong mga tao na sa pamamagitan ng isang uri ng deduksyon ay nakabuo ng paraan upang labanan si Liu Roxue. Iyon ay habulin siyang halikan habang hindi siya nakatingin. Basta't makakakuha ng halik mula kay Liu Roxue na may mga pangil ng vampira, ay makakakuha ng kapangyarihan na katulad ng sa kanya. Gayunpaman, mukhang mahirap ang parang ito. Sa katunayan, hindi ito madali. Huwag nang pag-usapan ang paghalik sa kanya. Kahit na kaunting lapit lang, magiging tuyong bangkay ka na. Kaya sa loob ng maraming taon sa katapusan ng mundo, walang sinuman ang nakapagtagumpay sa paraang ito. Ngayon, nagbalik ka na matapos ang muling pagsilang. Siyempre, dapat mong subukan na makuha ang kapangyarihan ni Liu Roxue. Kung sakaling magtagumpay ka, magiging ikaw ang pinakakatakutan sa buong katapusan ng mundo. At tiyak na may kumpiyansa ka dito. Ang kasalukuyang Liu Roxue ay isang bangkay lamang. Hindi pa siya naging tunay na hanbay. Hindi mo basta maaring halikan sa gusto mong paraan. Para sa kaligtasan, nagdesisyon kang pumasok sa kabaong ng maaga. Hahalik ka sa kanya ng 3 araw at 3 gabi bago pa magsalita. Sa damdamin ng pananabik, direkta mong binuksan ang takip ng kabaong. Marahil dahil sa impluensya ng kakaibang kapangyarihan, walang anumang senyales ng pagkabulok sa katawan ni Liu Roxue. Nakapikit at parang natutulog siya. Ang kanyang napakagandang mukha ay nagdala sa iyo sa matinding pagkamangha. Makalipas ang 2.5 minuto, nagising ka sa katotohanan. Agad niyang inihagis ang pala at nahiga sa loob ng kabaong. Si Liu Roxue ay may napakapayat na katawan. Ang espasyo sa loob ng kabaong ay ganap na kayang ilagay kayong dalawa. Nang isuong ang takip, agad kang napaligiran ng kadiliman. Pero wala kang kahit kaunting takot. Sa halip, mukha kang nasisiyahan. Si Liu Roxue, habang siya ay buhay, ay kilalang-kilala bilang pinakamagandang babae sa paaralan. Hindi ka pa kailanman nakasama sa isang silid ng ganitong kagandang babae. At saka, sobrang lapit pa. Ngunit ngayon, mas mahalaga munang gawin ang tamang bagay. Nang maisip ito, agad mong hinila si Liu Roxue sa iyong mga bisig. At pagkatapos, hinalikan mo siya sa maliit niyang labi. Ang pakiramdam ay malamig at nakakapresko. Pero wala itong anumang tigas na pakiramdam. Sa halip, sobrang malambot nito. Lubos kang nahulog sa pambihirang lambing na ito. Ang oras ay tahimik na lumipas sa sandaling ito. Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, biglang nayanig ang katawan ni Liu Roxue. Napakunot ka ng noo. Hindi ba't si Liu Roxue ay bumangon na ng maaga? Tiyak na imposibleng mangyari. Kahit na si Liu Roxue ay hindi nabubulok dahil sa kakaibang kapangyarihan. Ngunit kailangan pa ng kaunting oras upang maging tunay na huwanba. Marahil ito ay isang ilusyon na dulot ng kakulangan ng oxygen sa utak. Nang maisip ito, muli mong hinawakan ang kanyang maliit na mukha at nagpatuloy sa pagnguya. Ngunit bigla na lang may dumating na matinding kirot. Si Liu Roxue ay kumagat sa iyong mga labi. Ang kagat na ito ay tila ginamitan ng buong lakas. Ang iyong mga labi ay agad na umagos ng dugo. Ngunit wala kang kahit anong pagkalungkot. Sa halip, kumagat ka rin sa maliit na bibig ni Liu Roxue. Si Liu Roxue ay nagunggol. Parang nagmumura siya sa iyo ng walang hiya. At sa oras na ito, hindi kalayuan sa libingan. Isang lalaki at isang babae ang papalapit dito. Ang lalaki ay nasa 30 anyos. Nakasuot ng dilaw na robe na may cute na anyo. Ang batang babae ay wala pang 20 taon. Nakasuot siya ng puting damit na parang inosente. Sinabi niya sa katabing monghe na napakamahinhing boses. Guro ng kaalugan. Ang lirkso na ito ay nagpakamatay sa suot na pulang kasal. Sinasabi niyang kahit maging multo ay hindi ako pakakawalan. Kailangan niyo talagang tulungan ako. Nang marinig ito, lumabas ang isang magaan na ekspresyon sa mukha ng guro ng kaalugan. Amitabha. Ang abang monghe ay dalubhasa sa pagputol ng mga demonyo at masasamang espiritu sa loob ng 8 dekada. Kahit na masasamang espiritu o mga vampira ay madali lang na matutugunan. Lalo na't ang abang monghe ay nagdala ng espada mula sa puno ng peach. Hindi ko paniwalaan na hindi ko siya mapapalayo. Habang sinasabi ito, inilagay niya ang kamay sa baywang ng babae. Nararamdaman ang makinis at malambot na ugnayan. Lalong naging mas maliwanag ang ngiti sa mukha ng guro ng kaalugan. Bagaman ang batang babae ay tila mahiyain sa labas. Ngunit hindi siya tumanggi. Ang mga ito ay hindi nakapagpigil sa guro ng kaalugan na maging mas matatag. Isang peres ng malaswang kamay ay dumiretso sa hindi maipaliwanag na lugar. Ang batang babae ay pinipigilan ang kanyang pagkasuklam at may mapanukso na mukha na sinabi. Ay nako, guro, huwag kang magmadali. Basta't maayos lang ang issue kay Liu Roxue. Siya ay sayo lang. Ang batang babae pala ay si Kay. Katulad ni Liu Roxue, siya ay estudyante ng Zheng High Technology University. Dahil sa pagkainggit sa kagandahan ni Liu Roxue, si guro ay nakipagsabuatan sa iba pang mga kaklase upang maglaro ng campus gila. Palihim siyang naghanap ng problema kay Liu Roxue ng maraming beses. Ngunit walang nakaasahan na si Liu Roxue ay magpapakamatay.
At bago siya mamatay, nag-iwan pa siya ng testamento, na ang kanyang pamilya ay magsuot sa kanya ng pulang kasal na damit, at ihanda ang isang pulang kabaong upang ilibing sa isang gulugulong sementeryo, para lamang sa kanyang kamatayan ay maging masamang espiritu at gumanti sa kanila ni Guru. At si Guru, dahil sa labis na takot, kaya't siya ay naghanap kay Kong Tsu upang gumawa ng isang ritual para kay Liu Roxu. Pabilisin siyang ipanganak muli. Nang makita ng dalawa si Liu Roxu, na nahukay, natigilan sila. Anong nangyayari? Hindi kaya si Roxu ay namatay na? Sinabi ni Guru na may takot sa kanyang mukha. Nang marinig ito, medyo nagalala si Kong Tsu, kahit na siya ay isang monghe. Pero siya ay nahulog sa landas at hindi marunong ng anuman. Dumating siya ngayon para samantalahin ang pagkakataon. Pero ang tanawing ito ay nagpahirap sa kanya na umihi sa kanyang diapers. Amituofo, napakabigat ng espiritu dito. Mas mabuti pang bumalik tayo bukas. Sinabi ni Master Kong Tsu nang may pagkasigla. Si Gu ay may hindi magandang ekspresyon matapos marinig. Nakatouch ka na? Ngayon, gusto mo nang tumakas bago pa man matapos ang trabaho. Sige na. Lumapit ang monghe para tumingin. Si Master Kong Tsu, walang magawa, ay kinuha ang tabak na gawa sa peach wood. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabaong. Ngayon ay tamang-tama ang 15 araw ng 7 buwan. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa malaking pulang kabaong na tila napakakaiba. Nang ang master ng vacuum ay lumapit sa kabaong, bigla ang nagbago ang kalangitan at lupa. Ang dating maliwanag na liwanag ng buwan ay biglang naging dugong pula. Ang buong mundo ay tila biglang tinakpan ng dugo. Naging tanawin na parang impyerno. Napansin ng master ng vacuum ang kakaibang pangyayari at mabilis na umatras ng isang hakbang. Anong nangyayari? Paano biglang naging pula ang buwan? Pagkasabi niya, isang malakas na kulog ang biglang bumagsak mula sa langit. Sa sandaling ito, nagbago ang mundo. Ang itim na ulan ay biglang bumuhos patungo sa lupa. Ngunit ang ulan na ito ay hindi kayang hugasan ang lahat ng dumi. Sa halip, nagdadala ito ng walang katapusang kapahamakan. Ang kakaibang kapangyarihan ay ganap na sumabog. Walang bilang na mga kaluluwa na dati nang patay ang muling nabuhay sa sandaling ito. Sila ay magiging mga pinaka-nakatatakot na demonyo, upang manghuli ng lahat ng tao na kanilang makikita. Ngunit hindi rin walang pag-asa ang tao. Matapos ang kakaibang muling pagkabuhay, bawat tao ay may posibilidad na magising ng mga marka ng dugo. Ang bawat marka ng dugo ay kumakatawan sa isang makapangyarihang lakas. May ilan pang nakakamit na sabay-sabay na nagigising ng maraming marka ng dugo. Lahat ng mga taong ito ay hindi maikakailan ng mga nangungunang nilalang. Sa sandaling ito, naligalig ang guro ng kawalang saysay sa kanyang nakita. Wala nang pakialam sa buhay o kamatayan ni Guru. Inihagis ang daladalang bagay at tumakbo ng mabilis. Nagsisigaw si Guru at mabilis siyang sumunod. Sa sandaling ito, nagkaroon din ng kakaibang pangyayari sa loob ng kabaong. Makikita na si Liu Roxu ay naglalabas ng kakaibang lakas. Ang buong katawan niya ay naging lalong mainit. Para bang siya ay nasa apoy. Wala kang oras para mag-isip pa. Una, halikan mo na at saka na lang mag-usap. Agad mong iniliko ang kanyang ulo at hinalikan siya. Ngunit sa unang pagdampi, napansin mong may mali. Sa bibig ni Liu Roxu, tila may mga matutulis na ngipin na lumitaw. Ito ay tiyak na panggagaya ng panga ng zombie. Sa sandaling ito, ang katawan niya ay patuloy na nagbabago. At ang ganitong pagbabago ay lumabas din sa iyo. Mga alon ng nakabibinging kapangyarihan ang humahampas sa iyo. Isang sandali lamang, nararamdaman mo ang sakit na umabot sa iyong buto. Para bang ang bawat selula ng iyong katawan ay napapunit. Ang kaluluwa ay parang tinutusok ng karayom. Sa ilalim ng galit na kapangyarihan, ang iyong katawan ay unti-unting nagiging matigas. Ang hindi namamatay na katawan ay ang unang hakbang sa pagiging zombie. Pero agad mong napansin na may mali. Dahil napansin mong unti-unting lumalabo ang iyong kamalayan. Para bang nagbabad sa kakulangan ng tulog ng 3 araw at 3 gabi. Ang buong tao ay tila mahuhulog sa permanenteng pagkakatulog. Agad mong naisip na ito ay kakaibang kapangyarihan na umaatake sa iyong isipan. Kung hindi mo kayang tiisin, magiging ganap kang isang tunay na zombie. Ito ay hindi ang resulta na nais mo. Kahit na ang mga zombie ay malakas, mayroon itong isang kahinaan. Iyon ay mabagal ang kanilang pag-iisip at mahirap magkaroon ng talino. Sinisikap mong labanan ang kakaibang puwersang ito, upang hindi maging sobrang malungkot ang iyong kamalayan. Pagkalipas ng 2 minuto at kalahati, naging walang kulay ang iyong katawan. Maputla na parang isang puting papel. Ang iyong mga pupil ay naging dugong pula. Ang dating itim na buhok ay naging pilak puti. Ang kakaiba ay pinagsama ng malakas na pagnanais na pumatay. Pati na ang iyong likod ay nagkaroon ng isang pares ng itim na mga pakpak. Nagtagumpay kang makaligtas. At nakakuha ka pa ng kapangyarihan ng general. Sa sandaling ito, sa wakas ay nauunawaan mo ang iyong kalagayan. Si Liu Roxu ay naging isang araw na nakabalot sa usok. At ikaw ay naging isang general. Ang general ay isa sa 4 na dakilang hari ng mga patay. At siya ang pinakamapangyarihang hari ng mga patay. At sa ilang mga alamat, ang general ay ang nabuo mula sa purong dugo ni Pangu sa alamat. Kahit na hindi ito totoo. Ngunit tiyak na ipinapakita nito ang lakas ni Jiang Chen. Nararamdaman ang lakas sa loob mo, labis ang iyong kasabikan. Makapangyarihang lakas na sinamahan ng talino ng buhay. Sino pa sa mundong ito ang makakahadlang sa iyo? Agad mong tinadyakan ang takip ng kabaong at sumabog palabas. Si Liu Roxu ay sumunod din at lumabas. Ang mga mata na puno ng galit ay nakatitig sa iyo. Nakita ito, hindi mo maiwasang kunin ang iyong noo.
Kung hindi ako nagkakamali, sa nakaraang buhay, si Liu Ruxu ay naging Huanbei na walang kamalayan ng buhay. Ang natira lamang ay po. Sa unang bagay na ginawa niya matapos magising, ay ang pumunta sa Jianghai University of Science and Technology, at pinatay ang lahat ng mga humamak sa kanya noon. At sa buhay na ito, ikaw ay nagnakaw ng lakas ni Liu Ruxu, at hinalikan siya ng matindi ng ilang oras. Ngayon, hindi naman siya nag-iisip ng paghihiganti, di ba? Nang maisip ito, agad mong pinagana ang lahat ng lakas mo. Kung si Liu Ruxu ay mangahas na umaksyon, ikaw ay walang awa na sisipot na. Sa katunayan, ang mundo ngayon ay ganap na nagbago. Tanging ang mga malalakas lamang ang may karapatang mabuhay. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Liu Ruxu ay naging dugong pula. Puno siya ng walang hanggan at nakamamatay na galit. Ang temperatura sa paligid ay patuloy na tumataas kasabay ng kanyang hininga. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting naging lava. Ito ba ang kapangyarihan ng Hanjia? Ikaw ay sumigaw ng galit at umalis mula sa lupa. Kahit na nakuha ko ang ganitong kapangyarihan sa iyong tulong. Ngunit dahil gusto mo akong patayin, huwag kang magalit kung ako ay hindi magiging magalang. Bigla kang lumitaw sa harap ni Liu Ruxu at hinawakan ang kanyang leg. Sa sandaling ito, ang iyong presensya ay ganap na bumalot kay Liu Ruxu. Sa kaibahan ng iyong anyo na general, ang anyo ni Liu Ruxu bilang Hanjia ay Diyos ng tagtuyot. Nag-aari ka ng kapangyarihang kontrolin ang panahon. At kahit wala kang ganitong pambihirang paraan, ngunit mayroon ka namang natatanging otoridad bilang hari ng mga zombie, katulad ng isang emperador ng tao. Sa kasalukuyan, kahit gaano pa kalakas ang makapangyarihang ulan, kailangan nitong sumuko. Sa madaling salita, si Liu Ruxu ay mahusay sa malalayong laban. Samantalang ikaw ay hindi matatalo sa malapitang laban. Nararamdaman ang iyong makapangyarihang presensya bilang hari. Si Liu Ruxu ay natanggalan ng kakayahang lumaban sa isang iglap. Ang kanyang dating kayabangan ay nawasak na. Sa sandaling ito, siya ay katulad ng isang maamong tupa. Ngunit ang kanyang magagandang mata ay may halong lungkot. Lumapit ka sa kanyang tainga at tahimik na nagtanong, "Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?" Hindi sumagot si Liu Ruxu. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kaunting kalituhan. Sa nakita, hindi mo maiwasang ikiling ang iyong ulo. Mukhang si Liu Ruxu ay wala talagang kamalayan sa sarili. Marahil ito ang pinakapundamental na pagkakaiba sa inyong dalawa. Siya ay namatay na isang beses. Matapos mamatay, siya ay muling nabuhay dahil sa kakaibang kapangyarihan. Bagaman nakakuha siya ng makapangyarihang lakas. Pero sa totoo lang, wala siyang masyadong pagkakaiba sa ibang mga masamang espiritu. At ikaw ay hindi lang umasa kay Liu Ruxu upang maging hari ng mga patay. Kahit ang kanyang kamalayan ay hindi naapektuhan. Dahil dito, subukan ko ang aking bagong kakayahan. Sabay-sabay, tinukso mo ang leg ni Liu Ruxu. Ang kanyang leg ay mahaba na parang puting swan. Kahit na siya ay naging isang dryad pagkatapos mamatay, siya ay nananatiling napakaganda at kakitakit. Wala kang anumang awa. Ang matutulis na ngipin ay diretsong tumagos sa kanyang leg. Si Liu Ruxu ay umingay ng kaunti sa kanyang katawan. Ngunit sa harap ng iyong kapangyarihan, wala siyang kakayahang lumaban. Pagkatapos ng 2.5 minuto, dahan-dahan mong pinakawalan si Liu Ruxu. Pagkatapos maging isang sunod-sunuran, mayroon ka ng 3 kakayahan. Kakayahan 1, kapangyarihan ng hari ng mga patay. May epekto ng pagpipigil sa lahat ng bagay. At maaari ring makahawa ng mga buhay na tao upang maging zombie. At nagiiwan ng gintong marka. Kakayahan 2, hindi mamamatay at hindi mabubura. Ang katawan ay napakalakas. At maaari ring maibalik ang buhay sa pamamagitan ng dugo. Kakayahan 3, pagpatay at ebolusyon. Pumatay ng mga nilalang upang palakasin ang kapangyarihan ng walang masamang epekto. Ginamit mo kanina kay Liu Ruxu. Ay ang unang kakayahan, kapangyarihan ng hari ng mga patay. Si Liu Ruxu ay isang zombie. At ang kanyang lakas ay katumbas ng iyo. Hindi mo rin alam kung makapag-iwan ka ng marka ng amo at alipin sa kanya. Agad mong sinipat si Liu Ruxu mula ulo hanggang paa. Hindi mo ito tinignan ng mabuti dati. Ngayong tinignan mo ng mabuti, hindi ka makapagpigil sa pagpuri sa kanya. Si Liu Ruxu sa kanyang katawan, o sa kanyang itsura, ay isang napaka-espesyal na nilalang. Ang kanyang maputlang pisngi na walang kahit kaunting kulay, ay nagdadala ng kakaibang ganda. Kasabay nito, si Liu Ruxu ay nakatingala at nakatingin sa iyo. Nagtagpo ang inyong mga mata. Biglang nagkaroon ng koneksyon sa pagitan mo at ni Liu Ruxu. Nagsaya ang iyong puso. Naging totoo ito. Mayroon na kayong koneksyon na ito. Maaari mong utusan si Liu Ruxu na gawin ang anumang bagay. Ang kabilang partido ay hindi talaga lalaban. Sa mga sandaling ito, kayo ay nag-iisang lalaki at babae. Kung ito ay isang tao na walang tiyak na isip, malamang ay gagawa na ng isang bagay. Ngunit wala kang ganitong iniisip. Kahit na gusto mong gumawa, hindi ito ngayon. Dahil kanina ay naroroon ka sa loob ng kabaong. Nakakarinig ka ng isang tao sa labas na lumalapit. At malinaw mong narinig ang kanilang pag-uusap. Biglang naging malamig ang iyong mga mata. Kung gayon, tutulungan na kita sa iyong paghihiganti. Nang masabi ito, tumingin ka sa malayo. Matapos makuha ang kapangyarihan ng general, ang iyong mga kakayahan ay lampas sa karaniwang tao ng ilang ulit. Sa isang tingin, agad mong nailaan ang iyong atensyon. Si Master Kung Su at guru na kasalukuyang tumatakbo. Agad mong nilipad patungo sa dalawa sa pamamagitan ng iyong mga pakpak. At si Liu na naging iyong kapatid. Sumunod si Ruyu ng masigla. Sa oras na ito, 1 kilometro ang layo ng guro ng kawalang katiyakan.
Halos napagod siya sa loob ng 2 minuto at kalahati. Humihingal siya habang patuloy na tumitingin sa likuran. Ikaw, amoy na mungmunghe, talagang hindi mapagkakatiwalaan. Tinapon mo ako, isang mahina na babae, dyan. Ngayon, si Guru ay dumating din. Ang kanyang magagandang mata ay matinding nakatingin sa guro ng kawalang katiyakan. Hindi ba't natatakot na ako? Sino naman ang hindi matatakot pag nakatagpo ng muling pagkabuhay? Sinabi ng guro ng kawalang katiyakan na tila may katwiran. Bigla siyang umiti na parang may kalaswaan. Sa katunayan, ang damit ni Guru ay matagal nang nabasa ng ulan. Ang payat na damit na ito ay tila mas malaon pang manghihina. Amitabha, ang ginoong babae na ito. Kahit na muling mabuhay si Ruyo hindi siya darating kaagad. Bakit hindi tayo mag-usap tungkol sa buhay? Nang marinig ang salitang ito, lalo pang nagalit si Guru. Kung talagang naresolba ni Master Kung Su si Liu Roxu, ay hindi rin ako magrereklamo na maangkin siya minsan. Sa huli, anuman ang mangyari, hindi ka naman talo. Ngunit ang mga kilos ni Master Kung Su ngayon ay labis niyang kinainisan. Habang si Guru ay nag-iisip na magalit, bigla niyang nakita ang likuran ni Master Kung Su. Isang bangkay ang dahan-dahang umahon mula sa lupa. Si Guru ay natakot at sumigaw. Isang hindi kilalang likido ang umagos mula sa kanyang mahabang saya. Ang kanyang mga binti ay nanghina at siya ay bumagsak sa lupa. Anong nangyari? Si Master Kung Su ay nagtanong ng may pagdududa at tumingin sa likuran. Sa pagtingin na ito, muntik na siyang matakot ng husto. Dahil sa kanyang harapan ay isang nakasisindak na masamang espiritu. May halimaw dito. Sumigaw si Master Kung Su at hinila si Guru para tumakbo. Ngunit pagkatapos ng 2.5 segundo ng pagtakbo, siya ay tumigil. Dahil sa sandaling ito, sila ay napalibutan na ng mga masamang nilalang. Nakita nilang napakaraming masamang nilalang ang lumabas mula sa lupa. Sila ay umabot sa mga dekadang bilang. Ang mga masamang nilalang na ito ay mga mabababang uri ng halimaw na walang katalinuhan. Alam lamang nila ang walang tigil na pagpatay. Nang makita ni Guru na dumadami ang mga masamang nilalang sa paligid, siya ay labis na nagpanik. Guru, kaya mo ba ito? Pagsagawa ka na ng pagpatay sa mga halimaw na ito. Ang guro na si Kung Su, nang marinig ito, ay nag-aalangan at hindi makapagbigay ng kahit anong sagot. Karaniwan ay magaling siyang mandaraya. Kapag talagang nakatagpo siya ng masamang espiritu, hindi niya alam kung paano haharapin ito. At saka, ang mga masamang nilalang na ito sa harapan niya ay walang hanggan. Ang bilang ay patuloy na dumarami. Putang ina, laban na. Tumuloy si Guro Kung Su sa kanyang isip. Mahigpit niyang hinawak ang kanyang espada na gawa sa peachwood at sa isang tunog na puff. Agad itong itinaga sa isang masamang nilalang. Ngunit wala namang pinsalang na idulot ang espada sa masamang nilalang. Putang ina, kung alam ko lang, hindi na sana ako bumili ng tungkod na kahoy sa Pinduoduo. Ang master ng kawalang sigla ay medyo nagdadalamhati na sabi. Pero ngayon, huli na ang lahat. Ang mga demonyong ito ay walang kahit anong pagdadalawang isip. Para silang alon na lumulunod sa master ng kawalang sigla. Wala pa siyang pagkakataon na makagawa ng kahit anong tunog. At tuluyan nang nawala sa mundong ito. Si Guru ay tumingin sa eksenang ito at lubos na bumagsak ang kanyang emosyon. Mama, gusto kong umuwi, wah. Sino ang makakapagligtas sa akin? Ayoko pang mamatay. Ang mga luha ay dumadaloy ng walang humpay sa kanyang mga mata. Ang mga demonyo sa paligid ay matapos patayin ang master ng kawalang sigla. Agad silang nagtipon patungo kay Guru. Siya ay takot na pinikit ang kanyang mga mata, naghihintay sa kamatayan. Pagkatapos ng 2 minuto at kalahati, wala pa rin siyang nararamdaman. Si Guru ay medyo naguguluhan na binuksan ang kanyang mga mata. Bakit hindi pa ako namamatay? Bigla, isang matangkad at guwapong. Parang isang makapangyarihang figura ng manunulat ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang taong ito ay naglalabas ng isang napakalakas na presyon. Para bang siya ay isang likas na tao na nakataas sa lipunan. Sa susunod na sandali, kumilos ang anyong ito. Isang daloy ng dugo ang sumabog mula sa kanyang palad. Lahat ng mga masamang espiritu sa kanyang harapan ay tila gawa lamang sa papel. Sa isang bahagyang pagsisikap, maaari silang lubos na mapunit. Si Guru ay lihim na nagagalak sa kanyang puso. Talagang may tao na dumating upang iligtas ako. At ang taong dumating ay siyempre ikaw, ang napakagwapo. Sa loob lamang ng 2.5 segundo, naayos mo na ang lahat ng masasamang espiritu. Ang mga masamang espiritu ay may mga antas din. Mula sa mataas hanggang sa mababa ay absdep. At bagaman marami ang mga masamang espiritu sa harapan, pero lahat sila ay mga pinakahina na level na masamang espiritu. Gwapo, salamat sa pagligtas sa akin. Ako si Guru, ano ang pangalan mo? Si Guru ay nakatingin sa iyo na may pagkabighani at hindi nakatiis na magtanong. Ikaw ay tumingin pabalik kay Guru. Ang kanyang mukha ay hindi masama. Isang bihirang magandang tao rin siya. Ngunit dahil sa matinding takot, nagmukha siyang labis na pagod. Ang kanyang maayos na makeup ay nagkalat na. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ayaw ko lang na mamatay ka ng maaga. Si Guru ay medyo naguguluhan. Palagi siyang nakakaramdam na kakaiba ang sinabi mo. Pero hindi niya matukoy kung ano ang mali. Mukhang ang mga sinasabi ng malalakas ay may malalim na kahulugan. Pagkatapos, tumingin siya sa iyo na may nahihiyang mukha. Maaari mo bang protektahan ako sa hinaharap? Handang maglingkod ako sa iyo. Sinasabi niya ito habang dumadampi ang kanyang braso sa iyo. Dahil sa madalas na pagjehersisyo, maganda ang katawan ni Guru. Kahit sino na normal na lalaki, ay hindi makakaligtas sa tukso ni Guru. Ngunit ikaw ay hindi normal. 2 braso ay parang una ng libu-libong tao.
Isang patak ng pulang labi, matagal nang nakaimba. Wala namang iba kundi 2 onsa ng bulok na karne. Pagkatapos sabihin yon, direkta mong hinawakan ang malaking kidlat sa harap ni Guru. Walang anumang awa, itinapon siya ng 2 metro at kalahati. Si Guru ay sumigaw sa sakit. Punong-puno ng kalungkutan ang kanyang mukha habang nakatingin sa iyo. Gwapo, ano ang ibig mong sabihin dito? Nasaktan mo na siya. Siniyasat mo siya ng malamig na tingin. Wala. Sinasabi ko lang na hindi sapat ang aking lakas para protektahan ka. Pero mayroon akong kaibigan. At dapat kayong magkakilala. Tiyak na mapoprotektahan ka niya. Nang marinig ito, punong-puno ng pananabik ang mga mata ni Guru. Sino siya? Itinuro mo ang likod ni Guru. Nandoon lang siya sa likod. Ay! Habang sinasabi ito ni Guru, diretsong tumingin siya. Pero sa isang sulyap lamang, ang bagong palit na diaper ni Guru, dahil lang nakatayo sa harap niya, ay si Liu Ruxu na nakasuot ng pulang damit pangkasal. Nang makita ang sitwasyong ito, si Guru ay sumigaw at tumakbo ng mabilis. Ngunit masyadong mahina ang kanyang lakas. Biglang tumayo si Liu Ruxu sa harap ni Guru. Pagkatapos ay mahigpit niyang sinakal ang kanyang leg. Nais ni Guru na lumaban. Ngunit ang payat na braso ni Liu Ruxu ay lumabas ng hindi naangkop na lakas, na hindi kayang labanan ni Guru. Huwag, nais din ni Ru na humingi ng tawad. Ngunit lahat ito ay talagang huli na. Sa oras na ito, sa wakas ay naisip niya, bakit kanina ay nailigtas mo siya? Dahil nais mong si Liu Ruxu ang personal na maghiganti. Agad na namatay si Guru. Inihagis siya ni Liu Ruxu sa tabi tulad ng isang patay na aso. Pagkatapos ay muling naging kalmado ang kanyang mga mata na punong-puno ng pagpatay. Para bang walang nangyaring anuman kanina. Sa sandaling iyon, lahat ng pinatay na masamang espiritu sa paligid ay biglang nagsimulang magbigay ng kakaibang pulang liwanag. Ano ang nangyari? Hindi mo pa naranasan ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa susunod na segundo, isang mas kakaibang eksena ang lumitaw. Lahat ng mga bangkay ng masamang espiritu ay biglang naging mga pulang liwanag na umaagos sa iyong katawan. Nais mong pigilin, ngunit hindi ka nakakita ng anumang panganib mula dito. Habang patuloy na umaagos ang liwanag, ang iyong lakas ay patuloy na tumataas. Hindi nagtagal, naisip mo na. Isa sa iyong mga kakayahan ay ang pagunlad sa pamamagitan ng pagpatay. Kayang pumatay ng lahat upang paunlarin ang sarili. At walang anumang mga side effect. Ngunit tila ang mga masamang espiritu na ito ay espesyal. Sa pagkamatay, sila ay direktang nagsasama sa iyong katawan, upang palakasin ang iyong lakas. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay ko? Tumingin ka sa buong libingan. May ngiti sa iyong mukha. Para sa iba, ang lugar na ito ay tiyak na isang nakakatakot na masamang lugar. Ngunit para sa iyo, dito ang pinakamagandang lugar para sa pagkuha ng mga kaaway. Ang buong gulo ng libingan ay paunang tinaya. Kung hindi bababa sa 10,000 ng mga masasamang espiritu, nakatingin sa napakawawasak na tanawin. Subalit ang ngiti sa iyong mukha ay unti-unting naging matinding. Agad kang sumigaw ng malakas. Mula sa iyong katawan ay sumiklab ang isang pulang liwanag. Ang level na masasamang espiritu sa iyong harapan ay talagang hindi kayang labanan. May kaunting bahagi ng level na masasamang espiritu ang nakapagpahayag ng kaunting pagtutol. Subalit sa huli, mahirap makaligtas sa kamatayan. Si Liu Ruxu ay nakita kang lumaban at sumali sa labanan. Ang Hanjia ay may kapangyarihang kontrolin ang panahon. Ang mga daloy ng lava ay biglang lumitaw mula sa paligid ni Liu Ruxu. Madali nitong kayang puksain ang isang malaking grupo ng masasamang espiritu. Ang tanawin na ito ay hindi makapigil sa iyo na mainggit. Sa labanang isa-isa, tiyak na ikaw ay makapangyarihan. Matapos ang lahat, bilang isang hari, kakaunti ang makakatagal sa iyong presensya. Subalit kung pag-uusapan ang kahusayan sa pagpatay ng mga halimaw, si Liu Ruxu pa rin ang pinakamahusay. Ang labanan ay patuloy na nagaganap. Naging ganap na demonyo. Pumapasok ang purong enerhiya sa iyong katawan. Bigla mong naramdaman na umiinit ang iyong ibabang tiyan. Pagkatapos, tila lahat ng butas sa iyong katawan ay nabuksan. Isang matinding pakiramdam ng panggigil ang biglang sumagi sa iyong isipan. Nakalusot. Ako'y nakalusot. Ayon sa ranggo ng mga tao na may dugo, dapat ay kasapi ka na sa ikalawang antas. Ngunit ang tunay na lakas sa laban ay malayo sa ikalawang antas. Alam mong ikaw ay isang kakaibang nilalang. Hindi ka kabilang sa demonyo o sa mga may dugo. Ang mga may dugo ay kailangang makalusot sa unang antas. Kailangan nilang patuloy na maunawaan ang kanilang sarili. Ngunit ikaw ay wala ng ganitong pangangailangan. Kailangan mo lamang pumatay upang mapabuti ang iyong sarili. Ang pinakamalakas na may dugo sa nakaraang buhay ay isang 9 na antas. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang makukuha mo sa paglusot sa 9 na antas. Hindi mo mapigilan ang pag-iisip sa iyong isipan. Sa iyong nakaraang buhay, may isang nilalang na tinatawag na Emperatriz. Siya ay biglang lumitaw. At sabay-sabay na nagising ang 18 guhit ng dugo. Sa loob lamang ng 3 taon, siya ay umabot sa ika-9 na antas. Isang tao lang ang kayang humarap sa napakaraming masasamang espiritu. Ang kanyang paglitaw ay walang duda ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Sa iyong nakaraan, ikaw at siya ay parang alitaptap at maliwanag na buwan. Ngunit ngayon ikaw ay nagiging isang general. Sigurado kang makakaya mong malampasan ang Emperatriz sa maikling panahon. Pati na ang ganap na pagtapak sa kanya. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang isang malaking grupo ng masasamang espiritu mula sa ilalim ng lupa. Pagkakita dito, hindi mo naiwasang mapatawa. Ang mga ito ay puno ng karanasan. Agad kang pumasok sa grupo ng masasamang espiritu.
Masigasig kang nakipaglaban. Sa loob lamang ng 2.5 oras. Nakatanggal ka na ng libu-libong masasamang espiritu. At ang kahusayan ni Liu Roxu ay mas mabilis. Ang napatay na masasamang espiritu ay lumampas na sa daan-daang libo. Ang bilis ng paglitaw ng masasamang espiritu. Maging ang bilis ng pagpatay ni Liu Roxu ay hindi mo matutunton. At napansin mo rin, na tila nakuha ni Liu Roxu ang bahagi ng iyong kakayahan. Ang mga demonyo na pinatay niya ay maaari ring maging karanasan mo. Dahil dito, ginugol mo lamang ang 2.5 oras. Upang umabot sa 3 antas ng lakas. Tumingin ka sa kaunting natitirang mga demonyo. At nagplano kang lumipat ng lugar para mag-ipon ng karanasan. Sa ngayon, ang mundo na ito ay hindi kulang sa mga demonyo. Wala kang kinakailangang manatili dito at hintayin ang mga demonyo na isa-isa ay magbabalik. Ang teknolohiyang unibersidad kung saan ka nag-aral sa nakaraan ay itinatag sa isang lugar ng mga libingan. At ito ay napakalaki, hindi alam kung ilang tao ang nakalibing doon. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, doon ang dapat na pinakamadalas na lugar ng mga demonyo. Sa pag-iisip na ito, hindi ka na nagatubiling. Diretsong naglakad patungo sa direksyon ng paaralan. Ngunit pagkatapos ng 2.5 metro, napansin mo ang isang napakalakas na presyon, na mabilis na lumalapit sa iyo. Ang unang pagtataya ay isang aklas na masamang espiritu. Sa susunod na segundo, 2 anino ang lumitaw sa iyong harapan. Sa pinakaunahan ay isang babaeng nakasuot ng puting damit. Siya ay mukhang labis na nagdurusa. Ang kanyang damit ay natagos ng napakaraming malagkit na dugo. Nang makita ito, ang iyong labi ay umangat ng kaunti. Ito ay isang blood marker. Mula sa isang sulyap, agad mong nakilala ang pagkatao ng babaeng ito. Sa kanyang dibdib ay may isang pulang simbolo ng siyam na buntot na fox. Ito ang simbolo ng blood marker. Sa oras na ito, ang babae ay desperadong tumatakbo paabante. Dahil sa likuran niya ay may sumusunod na nakakatakot na masamang espiritu. Ang masamang espiritu ay nakasuot ng itim na dragon robe. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng matinding itim na usok. At sa kanyang kamay ay may hawak na isang itim na mahabang espada. Ito ay isang aklas na masamang espiritu, ang War Period Corpse King. Sa iyong nakaraang buhay, nakita mo na ang nakakatakot na katangian ng masamang espiritu na ito. Siya ay isang emperador mula sa panahon ng digmaang pambansa. Ngayon ay muling nabuhay dahil sa kakaibang kapangyarihan. Hindi lamang siya malakas, kundi nakuha din niya ang isang kakayahang tanging sa mga emperador. Ang puntong ito ay medyo katulad sa iyo. Sa nakaraang buhay, ang haring patay ng digmaan ay may nakakatakot na lakas. Ang mga tao ay talagang hindi makasagot. Ngunit sa ngayon, hindi ka natatakot kahit kaunti. Dahil sa nakaraang buhay, si Liu Roxu ay nagwagayway lang ng kamay. At agad na winasak ang haring patay ng digmaan. Sa nakaraang buhay, si Liu Roxu ay madaling nakapatay sa haring patay ng digmaan. Naniniwala akong sa buhay na ito kaya rin niya. Sa oras na ito, ang babaeng nakaputi ay lumalapit sa iyo. Marahil ay dahil sa sobrang nerbiyos. Hindi napansin ng babae ang iyong presensya. Ang buong katawan niya ay direktang sumalpok sa iyo. Ang iyong katawan ay malakas at hindi pinapansin ng sakit. Ngunit ang babaeng nakaputi ay napahamak. Ang babae ay napasigaw. Siya ay sumalpok sa iyo na parang tumama sa bakal. Ang kanyang buong katawan ay agad na naitapon palayo. Ang babae ay sumigaw ng malakas. Habang humihinal, tumingin siya sa iyo. Tumakbo ka na. May halimaw sa likod. Nang marinig ito, hindi ka nakapagpigil na magbiro. Kaya sa tingin mo, isa ba akong halimaw? Dito lang napansin ng babae sa puting damit na may mali. Ang lugar na ito ay isang gulo-gulong sementeryo. Sa paligid ay puro mga libingan. At kahit na mukhang buhay ka, ang balat mo ay maputla at walang kahit anong kulay ng dugo. May mahabang pilak na buhok. At ang mga mata ay kulay dugong pula. Nang makapag-isip, tuluyan nang nagkolapse ang babae. Hindi niya alam kung bakit siya ganito kamalas. May isang bangkay na humahabol sa kanya sa likod. Ngayon, may isang masamang espiritu na humarang sa kanyang daan. Parang ang langit ay gustong ipahiya ako, si Liu. Klarong-klaro na nakuha ko ang template ng pangunahing tauhan. Pero mamamatay akong kahiyahiya dito sa gulugulong sementeryo. Talagang hindi ako makapapayag. Nang marinig ito, medyo nabaffled ka. Mukhang tahimik at mahinhin ang batang babae na ito. Bakit parang napakamakabakla? Pero ang mga tao na nakakakuha ng dugobughaw na marka ay napakabihirang. Hindi labis na sabihin na siya ang pangunahing tauhan. Hindi nagtagal, narito na ang patay na hari ng digmaan sa harap mo. Ito ay bulok at naglalabas ng malamig na amoy. Nang makita ka, hindi ito nagmadaling umatake. Sa halip, patuloy itong bumubusisi sa iyo. Ang antas ng masamang espiritu ay mayroong tiyak na talino. At habang mas matagal itong nabubuhay, lalo pang tumataas ang talino nito. Sa huling bahagi, ang malakas na masamang espiritu ay walang pagkakaiba sa tao. Kasabay nito, tinitingnan mo rin ang patay na hari ng digmaan. Marahil dahil sa bagong gising ito. Ngayon, ang lakas ng patay na hari ng digmaan ay mahina pa. Agad mong iniluwa ang kamay mo at pinakiusapan si Liu Roxu na ayusin ito. Ang ganitong uri ng kalaban ay hindi na kailangan ng iyong sariling kamay. Si Liu Roxu lamang ang kayang madaling lutasin ito. Ngunit sa oras na yon, biglang nagsalita ang patay na hari ng digmaan. Ang amoy na batang babae ay nagnakaw ng aking bagay. Ikaw ang kumuha. Tayo ay mga kaalyado. Isang malamig at mahinang boses ang lumabas mula sa bibig ng patay na hari ng digmaan. Sinasabing wika. Ngunit mas parang bulong ng demonyo. Nang marinig ito, mumisi ka.
Nagsimula na bang magkaroon ng kaalaman? Mukhang hindi ko talaga maaring hayaan kang magpatuloy sa pabunlad. Kung hindi, tiyak na magiging banta ka sa hinaharap. Pagkatapos ng kanyang sinabi, agad nang kumilos si Liu Roxu. Ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng isang mainit na aura. Parang nagbago ang anyo ng mundo sa sandaling iyon. Ang mainit na lava ay mabilis na tumama sa Zhang Wuxiwang. Ang Zhang Wuxiwang ay may malamig na mukha. Agad niyang inikot ang hawak niyang mahabang espada. Isang anino ng malaking lila na dragon ang lumitaw. Direktang pinigilan ang atake ni Liu Roxu. Kasunod nito, nagpakita ang ilang lila na dragon. Sabay-sabay silang tumakbo patungo kay Liu Roxu. Parang gusto silang lamunin siya. Gayunpaman, hindi ka nagpanik. Kahit na malakas ang lakas ng Zhang Wuxiwang. Pero kulang pa rin para labanan si Liu Roxu. Kasabay nito, biglang lumitaw ang mga ahas ng apoy sa katawan ni Liu Roxu. Ang mga ahas ng apoy ay naglalabas ng dila. Kahit na harapin ang mas mataas sa kanila, ang mga higanting lila na dragon ay hindi natatakot. Sa susunod na segundo, napakaraming ahas ng apoy ang sumugod sa purple na dragon. Ang mga ahas ng apoy ay tila may napakalupit na kakayahang mangwasak. Direkta nilang pinagnasaan ang purple na dragon. Ang ahas ng apoy ay nagsilbing pagkain para sa purple na dragon. Naging mas nakakatakot kaysa dati. Mamatay ka na. Isang salita ang lumabas mula sa bibig ni Liu Roxu. Agad na sinagpang ng ahas ng apoy ang Wang Shan ng digmaan. Nagsisigaw ito at wala nang kakayahang lumaban. Sa oras na malapit nang mawala ang kaluluwa ng Wang Shan ng digmaan, agad mong pinatigil si Liu Roxu sa kanyang apoy. Pagkatapos, isang kamay mong hinawakan ang liig ng Wang Shan ng digmaan. Ang matatalas na kuko ay direktang kumagat sa kanyang balat. Sa susunod na segundo, dumaloy ang dugo ni Jiang Cheng sa katawan ng digmaang bansa na patay. Ang pinakapangunahing kakayahan ng mga bungo ay ang paghawa. Kaya nitong gawing kapareho ang lahat ng buhay. At ikaw bilang bungo ng Jade, ay may kakayahang pamunuan ang lahat ng bungo. Ang lakas ng hari ng mga patay sa digmaang estado na ito ay hindi mahina. Sa halip na hayaang mamatay siya, mas mabuting maging kanyang tagasunod. Matapos makuha ang iyong dugo, ang buong katawan ng digmaang bansa na patay ay patuloy na nagbabago. Ang dating mga sugat ay mabilis na naghihilom. Sa kamalayan, nagkaroon din siya ng koneksyon sa iyo. Mula sa sandaling ito, ang buhay ng digmaang bansa ng Jade ay ganap na nasa iyong mga kamay. Basta't nais mo, isang kaisipan lang ang makakapawi sa digmaang bansa na patay. Ginoo. Ginoo, ang digmaang bansa na patay ay nakatingin sa iyo na walang emosyon. Nakita yon, tumango ka ng kontento. Ang digmaang bansa na patay ay dati lamang isang a-level na masamang espiritu. Ngunit matapos ang pagbabago, agad itong umabot sa antas 5. Dapat malaman, kahit sa nakaraang buhay, si Liu Roxu ay doble lamang na antas 5. Sa ngayon, ang lakas ng digmaang bansa na bangkay, sapat na upang wasakin ang buong sangkatauhan. At pagkatapos ay nakita mo si Liu Yi sa tabi. Ngayon, ikaw na. Boss, huwag mo akong patayin. Ako ay may mataas na halaga. Iiwan mo ako. Maaari kitang lagyan ng init sa kama. Si Liu Yi, na nakasaksi sa buong proseso, ay nanginginig sa takot. Ang lalaking ito sa harap ay labis na nakakapangilabot. Napakabangis na bangkay. Kahit ang babae sa kanyang tabi ay hindi makalaban. Ang ganitong katinding babae ay handang sumunod sa lalaking ito. Kaya gaano siya katindi? Narinig kong ninakaw mo ang bagay ng ruler na ito. Anong bagay? Ipakita mo sa akin. Sabi mo na labis kang interesado. Si Liu Yi pagkatapos makinig ay may anyong nalulumbay. Hindi ito makatarungan, boss. Nakita ko lamang ang isang puno ng prutas. Sa itaas ay may isang pulang bunga. Dahil sa uhaw, agad ko itong kinuha at kinain. Pagkatapos kong kumain, hindi nagtagal. Ang demonyong ito ay umakyat mula sa lupa at hinabol ako. Sa pagkakarinig nito, agad kang nagtanong. Anong klaseng prutas? Pagkatapos bang kumain, ramdam mo bang umiinit ang buong katawan? Kuya, kumain ka na ba nito? Hindi ka nagsalita. Sa halip, nakatitig ka sa kakaibang mansa ng dugo sa dibdib ni Liu Yi. Ang mansang ito ng dugo ay hugis ng siyam na buntot na fox. Sa sandaling ito, naglalabas ito ng kakaibang liwanag. Naramdaman ni Liu Yi ang iyong tingin. Medyo natatakot, umatras siya ng 2 hakbang. Ngunit diretsong bumangga siya kay Liu Roxu. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Liu Roxu na puno ng puot sa pagpatay. Halos umihi si Liu Yi sa kanyang pantalon. Nanginginig ang kanyang katawan. Ramdam niyang mas ligtas siya sa iyong tabi. Totoong nakain niya ang prutas ng Diyos. Walang magawa, sinabi mo. Ang prutas ng Diyos ay isang napaka-espesyal na bagay. Ang karaniwang tao na kumain nito ay maaaring maging tagapagsugo ng dugo. Ang tagapagsugo ng dugo na kumain nito ay may posibilidad na mapalakas ang lakas ng kanyang dugo. At kung ang masamang nilalang ay makakakuha ng isang Diyos na prutas, makakagawa ito ng malaking pagpapalakas sa antas ng takot. Hindi mo inasahan na ang batang ito ay napakaswerte. Sa unang araw ng katapusan ng mundo, nakakain siya ng isang Diyos na prutas. Medyo naiinggit ka at nasabi mong talagang ang mga tanga ay may mga tanga ring swerte. Kuya, anong sinasabi mo? Si Liu Yi ay tinitigan ka ng litong-lito. Wala naman. Mula ngayon, sumunod ka na lang sa akin. Ikaw, ilabas mo ang iyong daliri. Bagaman natatakot si Liu Yi, hindi siya lumaban. Nang nanginginig, inilabas niya ang kanyang manipis na daliri. Sa sandaling ang matatalim na kuko ay tumaga sa balat ni Liu Yi. Nagkaroon din kayo ng isang bagong ugnayan. Pero hindi mo siya pinalago bilang isang bungo. Dahil masyadong marami ang mga bungo sa paligid mo.
May isang buhay na tao na maganda ang balanse. Wala namang naramdaman si Liu Yi na kakaiba. Parang mas kaaya-aya ka ngayon kaysa dati. Kuya, mula ngayon ako na ang iyong number 1 na kapatid. Anong pangalan mo? Ito ba ay hipag? Ang hipag ba ay zombie rin? Ang puti ng balat. Ang labis na naiinggit. Ang ngayon si Liu Yi ay wala ng kaba tulad dati. Parang nag-uusap ng walang katuturan. Kakaumpisa mo lang sanang magsalita ng isang bagay. Bigla kang nakarinig ng mga yapak sa paligid. Sa susunod na segundo, daan-daang blood markers ang lumapit sa'yo. Kumunot ang iyong noo. Matapos ang hirap na pagbalik sa buhay, nakuha mo na ang kapangyarihan ng isang general. At nasakop mo ang 2 magagandang babae at isang nangungunang mandirigma. Hindi ba't parang nagsisimula pa lang ang magandang buhay na ito? Tapos bigla na lang ay inatasan ng opisyal. Nagpadala ng daan-daang blood markers agad-agad. Para lamang alisin ang sarili ng maaga. Kahit na nagtataka ka sa loob mo. Ngunit wala namang anumang tensyon. Sa ngayon, sa iyong lakas. Kahit na libu-libong mga tagapagtatak ng dugo ang sabay-sabay nalilitaw. Kaya mo silang patayin sa isang iglap. Ngunit bago ka pa nakapagsimula, si Liu Yi ay umangat ng kanyang manggas at humarang sa harap mo. Kuya, huwag kang matakot. Ang nakababatang kapatid ko ay nandito para ipagtanggol ka. Habang sinasabi ito ay handa na siyang ilabas ang kanyang tunay na anyo at makipaglaban sa mga tao. Nakita ito na walan ka ng salita. Direkta mong hinila mula sa likuran ang mataas na ponytail ni Liu Yi. Kahit gusto mong magpakasira, hindi mo na kailangang magmadali. Umalis ka at magtagal sa likuran. Nang marinig ito, biglang ngumiti si Liu Yi. At pagkatapos ay masayang nagtago siya sa likuran mo. Nang handa ka ng kumilos, isang batang lalaki na nakasuot ng uniforme ng labanan ang lumapit. Pagkatapos ay nagbigay siya sa iyo ng galang at nagsabi, "Kayo ba si Zhu Haoshan? Ako si Zhao Shan, ang pinuno ng Blood Pattern Squad ng Jianghai City. Ayon sa aming pagsusuri, tila may lumabas na isang nakakatakot na demonyo sa paligid na ito. Pinadala kami ni Kapitan Li upang tulungan ka. Nangyari ito 2.5 oras na ang nakalipas. Nakita ni Kapitan Li ng Jianghai Military District sa pamamagitan ng satellite monitoring. Matapos makita ang iyong at ni Liu Ruxu na nakakatakot na kakayahan, nagkaroon siya ng pagnanais na makuha ka. Sa huli may kakaibang nangyari. Ang pinakamalaking kakulangan ng tao ay ang mga tagabuhay ng dugo. Kung ang isang malakas na katulad mo ay makakapasok sa militar, tiyak na makakapagpahupa ng sakuna sa pinakamaikling panahon. Sa oras na yon, lumitaw ang digmaang kamatayan. Alam ni Kapitan Li na dumating na ang pagkakataon niyang magpakita. Dahil sa palagay niya, kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka pa rin siguradong makakaya ang A-level na demonyo. Kaya't nagpadala siya ng Blood Pattern Squad upang tumulong. Matapos malaman ang katotohanan, ngumiti ka at tumango. Napagtanto mong mali ang iyong pagkaunawa. Pero malinaw din sa iyo ang isang bagay, na ikaw ay nakatutok na ng militar. Wala itong magagawa. Sa simula ng Apocalypse, ang militar ang pinakamalakas. At kahit sa kalaunan patuloy na nakipaglaban sa mga demonyo, nagtayo ng maraming malalaking at maliliit na mga silungan. Kung wala ang proteksyon ng militar sa nakaraang buhay, baka sa unang araw ng kakaibang pagdating ay mamamatay ka na. Pagkatapos, itinuro mo ang digmaan ng mga patay na hari sa malapit. Kapitan Zhao, ito ba ang nakakatakot na masamang espiritu na sinasabi mo? Si Zhao Shan ay bahagyang nagulat. Tumingin siya sa direksyong iyong itinuturo. Kanina, madilim ang kalangitan. Hindi niya nakita ng malinaw ang tiyak na anyo ng digmaan ng mga patay na hari. Ngayon, lumapit ng mas malapitan. Ang mga mata ni Zhao Shan ay biglang lumaki. Makikita sa hindi kalayuan, ay nakatayo ang isang katawan na nakaputok. Ang katawan ay may malaking pangangatawan na nakasuot ng damit ng dragon. Ang ibabaw ng katawan ay bulok at maputla. Ang mga mata ay walang laman at malamig. Ngunit ang katawan ay naglalabas ng napakatakot na aura. Naku, ito ba ay uri na masamang espiritu? Hindi iyon. Tila mas malakas pa ito kaysa sa uri na masamang espiritu. Si Zhao Shan ay humigop ng malamig na hangin. Agad siyang umatras ng 2 metro at kalahati. Ngunit agad niyang napansin na may mali. Bakit napakamasunuri ng demonyong ito? Hindi man lang ito umatake. Nakita mo ang pagdududa sa isip ni Zhao Shan. Kaya't mumiti siya at nagsimulang magpaliwanag. Ang demonyong ito ay nahuli ko na. Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa inyo. Si Zhao Shan ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Kuya, ang galing mo talaga. Kaya mong hulihin kahit ganitong antas ng demonyo. Pagkatapos sabihin yon, tiningnan niya si Liu Ruxu sa tabi. Ang babae ito ay napakaputla. Ang kanyang magagandang mata ay naglalaman ng kakaibang pulang dugo. Isang sulyap lang. Si Zhao Shan ay di makapagpigil na magkaroon ng goosebumps. Dahil ang pakiramdam na ibinibigay ng babaeng ito kay Zhao Shan ay talagang hindi katulad ng isang buhay na tao. Sa halip, mas mukhang isang zombie. Sa puntong ito, biglang lumingon si Liu Ruxu kay Zhao Shan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, isang matinding puot ang sumiklab. Nataranta si Zhao Shan at muntik nang umiyak. Ano bang klaseng mga bagay-bagay ito? Bakit parang mas nakakatakot pa ito kaysa sa mga demonyo? Agad niyang inalis ang kanyang tingin. Umikot siya at muling tumingin kay Liu Yi. Sa mga sandaling ito, si Liu Yi ay nagtatago sa likod mo. Mukha siyang walang kaaway at hindi nakakatakot. Maliban sa ilang natirang mansa ng dugo sa kanyang katawan. Sa ibang bahagi, talagang parang nakababatang kapatid ng pamilya. Pero si Zhao Shan ay hindi madadaya ng kanyang hitsura. May mabuting tao bang nasa tabi ng demonyo? Marahil sa mga taong ito,
Si Liu Yi ang pinaka nakakatakot sa kanila. Isa siyang lobo na nakasasaklaw ng balahibo ng tupa. Nang maisip ito, si Zhao Shan ay kusang umiwas kay Liu Yi. Natatakot na siya ay mapansin. Mayroon ka bang ibang bagay na nais pag-usapan? Sa mga sandaling iyon, bigla kang nagtanong. Wala. Wala namang gaanong bagay. Ngayon ay may nagaganap na sakuna. Kuya, interesado ka bang sumali sa militar? Magbigay ng kontribusyon para sa sangkatauhan. Pasensya na. Wala akong ganitong ideya. Direkta at malinaw ang iyong pagtanggi. Dahil sa iyong kasalukuyang lakas. Ganap na makakalikha ka ng mas malaking kapangyarihan. Ang pagpasok sa hukbo ay magdudulot pa sa iyo ng pangamba. Walang anumang bagay na maipapakita. Hindi mo na ba isipin ito, kuya? Patuloy na nagtanong si Zhao Shan, hindi nawawala ng pag-asa. Hindi ka nagsalita at umikot ang kamay mo upang ipaalis siya. Sa pagkakita nito, hindi na rin makapagsalita si Zhao Shan. Sa katunayan, napakalayo ng agwat ng iyong lakas. Ang makakapigil sa hari ng mga patay sa panahon ng digmaan. Kaya't madali mo lang siyang mapapabagsak. Sa oras na yon, biglang tumunog ang radyo ni Zhao Shan. Ulat! Sumabog ang alon ng mga demonyo sa lokasyon ng teknolohiyang unibersidad. Paunang pagtataya, may higit sa 10,000 demonyo na ang lumitaw. Ang pinakamakapangyarihang nilalang ay nasa antas yi o higit pa. Isang nagmamadaling boses ang narinig mula sa radyo. Pagkatapos pumikit ng kanyang mga mata si Zhao Shan. Higit sa 10,000 demonyo. Ito ay talagang isang astronomical na numero. Kung level lang, ayos lang. Kaya't kaya pa nilang harapin ng mga bloodline user na ito. Pero ang mga demonyong level pataas, tanging ang mga bloodline user na ikalawang antas pataas ang makakaharap. Si Zhao Shan ay medyo nahihiya na tumingin sa iyong direksyon. Maliwanag na nais niyang humingi ng tulong. Natural na nauunawaan mo ang kanyang iniisip. Talagang nais na niyang pumunta sa Jianghai University of Science and Technology. Ngayon, sakto na makapagbigay ng pabor sa militar. Sakto lang napupunta rin ako sa University of Science and Technology. Kaya tutulungan ko na kayong ayusin ito. Nang marinig ito, agad na nagpakita si Zhao Shan ng pasasalamat. Salamat, mabait na kuya. Kayo ay talagang isang mabuting tao na tumutulong sa lahat. Ikaw ay napansin na hindi na siya inisip. Dahan-dahan siyang tumalon at lumipad patungong Jianghai University of Science and Technology. Dahil sa pagkakaroon ng isang pares ng mga pakpak sa likuran, ang iyong bilis sa paglipad ay mabilis. Kahit na kayang lampasan ang ilang mga high-performance na supercars. Hawak ang kamay na isang kamay kay Liu Yi. Gumugol lamang ng 2.5 minuto. Dumating na sa itaas ng teknolohiyang unibersidad. Ngayon, ang buong paaralan ay ganap na sinakop ng mga demonyo. Hindi ka nagmadali na kumilos, kundi nakatingin ka sa sitwasyon ng buong unibersidad. Dito, may kabuang 38,142 na demonyo. Ngunit ang buong unibersidad ay may 18 at kalahating estudyanteng naging mga bloodline practitioners. Ngunit mayroon lamang 18 at kalahating tao. Hindi ka rin handang maghintay pa. Itataas mo ang kamay upang lutasin ang mga demonyong ito. Ngunit sa mga oras na ito, bigla mong napansin ang kakaibang kilos ni Liu Roxue. Dumating sa Jianghai Technological University. Siya ay naglalabas ng isang matinding aura ng galit. Bigla siyang napunta sa isang sulok. Ito pala ay sa lokasyon ng dormitoryo ng mga babae. Tila si Liu Roxue ay maghihiganti na. Siya ay inapi bago mamatay. Mas pinili pa niyang magpakamatay at maging isang masamang espiritu upang gumanti sa kanila. Na pinatay ang salarin na si Guru. Ngunit tiyak na magkakaroon pa ng iba pang tao na kasangkot maliban sa kanya. Tungkol sa pagbabayad buhay ni Liu Roxue, hindi ka natural na huhinto. Sa katapusan ng mundo, ang buhay ng tao ay mas mura kaysa damo. Kahit na hindi sila mamamatay sa kamay ni Liu Roxue, mamamatay din sila sa ibang lugar. Nang panahong iyon, si Liu Yi ay nagsalita na may hikbi. Kuya, maaari mo ba akong pakawalan? Sobrang sakit ng buhok ko. Siya ay puno ng sama ng loob. Ang kanyang mga malalaking mata ay kakitakit. Para bang siya ay luluha. Halos nakalimutan na kita. Nagpakita ka ng isang ngiti na may malalim na kahulugan. At pagkatapos ay tumingin sa walang katapusang masasamang espiritu sa ilalim. Naghahanap ng pinakamadaming lugar. Diretso niyang itinapon si Liu Yi. Ayos lang. Kuya, pinapatay mo ang sariling kapatid. Si Liu Yi ay sumigaw ng masakit. Bumagsak siya sa lupa ng may tunog na pupo. Ang batang ito ay talagang isang magandang babae. Kaya ba talagang walang malasakit? Ano ang mangyayari kung talagang mahulog ako at mamatay? Habang hinahaplos ni Liu Yi ang kanyang puwit, nagreklamo siya. Pero sa susunod na segundo, siya ay nahulog sa kanyang sariling balak. Dahil siya ay nakatutok na ng maraming masasamang espiritu. Ano ang dapat kong gawin sa ganitong daming masasamang espiritu? Tama nga, maaari rin akong magbago ng anyo. Habang sinasabi ito ni Liu Yi, agad niyang pinagana ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Nakita na ang mga marka ng kanyang dugo sa kanyang dibdib ay naglalabas ng pulang liwanag. Agad na nagbago ang kanyang buong anyo. Ang puting liwanag ay pumalibot sa kanya. Bumuo ito ng isang uri ng armor-like na anyo. At sa likod ng kanyang puwit, hindi ka panipaniwala. Nagkaroon siya ng 9 na puting buntot. Ang mga buntot na ito ay sobrang nakakaakit. Pati na rin ang mga masasamang espiritu sa paligid, nang makita ito. Hindi nakapagpigil at lumamig ang kanilang mga mata. Kinkyu Minghu. Agad na pinagana ni Liu Yi ang kanyang sobrenatural na kakayahan. Isang bilog ng maputlang asul na apoy ang lumitaw sa kanyang paligid. At pagkatapos ay tumungo ito sa mga masasamang espiritu sa paligid.
Ang epekto ng apoy ay napakalinaw. Kayang patayin ng madali ang sinumang masamang espiritu. Ang lakas ko ay napakalakas. Bakit hindi ko ito nakita dati? Kung ganon, bakit ako matatakot sa anumang masamang espiritu? Hindi ako isinilang ng langit, si Liu Yi. Ang pangaakit ay walang hanggan na parang mahabang gabi. Lahat kayong mga masamang espiritu, mamatay kayo. Sa sandaling ito, si Liu Yi ay labis na nagmamalaki. Ang kanyang pagiging Chunibiu ay muling sumabog mula sa kanya. Sa parehong oras, sa dormitoryo ng mga babae, lahat ng mga nakaligtas na estudyante ay nagtatago sa itaas na bubungan. 10 babae ang nakadapa sa lupa, na may mga mukhang puno ng kaba at takot. Bukod dito, sa isang sulok, may isang lalaking may dilaw na buhok na nakahiga. Ang taong ito ay tinatawag na Wang Ergao. Siya ay isang 2 taon na estudyante sa paaralang ito. Bago sumiklab ang sakuna, tahimik siyang pumasok sa dormitoryo ng mga babae. Kaya nandito siya ngayon. Sa sandaling ito, siya ay may yakap na isang napakaganda at sexy na babae. Ang babae ay umuugoy na parang ahas ang kanyang baywang. Nakatagilid si Wang Ergao palipat-lipat. Makalipas ang 2.5 segundo, nagtatalo si Wang Ergao at nagpakita ng ngiti ng kasiyahan. Kuya Dog, ang tao'y labis na nagmamahal sa'yo. Dapat ay dalhin mo ako para mabuhay. Dinilaan ng babae ang kanyang nakakasilaw na mga labi at nagsalita. Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit sino pa ang mamatay, hindi kita papayagang mamatay. Tama nga. Sumama ka sa akin para tingnan kung gaano karaming mga demonyo ang nagtipon-tipon sa ibaba. Sabi ni Wang Ergao na may malalim na kahulugan. Kuya Dog, huwag kang mag-alala. Hindi magaling si Tang Jie. Napakapangit ng mga demonyo na yon. Nag-aalala ako. Medyo nag-aalangan ang babae at nagsalita. Ngunit hindi pinansin ni Wang Ergao ang iniisip ng babae. Dire-diretsong hinawakan siya pabalik patungo sa bubungan. Mayroon lamang isang napakaliit na pasukan sa pagitan ng ika-6 na palapag at ng bubungan. Karaniwan ay maaari lamang akyatin gamit ang isang hagdang. Kahit na ang mga demonyo ay hindi marunong umakyat ng hagdang. Ngunit parami ang mga demonyo na nagtipon-tipon dito. May posibilidad pa ring umakyat. Puta! Ang mga demonyo ay parami na ng parami. Balang araw ay akyat din sila sa rooftop. Nagmumurang si Wang Ergao sa galit. Ano ang gagawin natin, Dog Brother? Mag-isip tayo ng paraan para makaalis dito. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng masamang ngiti si Wang Ergao. Hindi ba't ikaw ang umaasa dito? Pagkatapos sabihin yon, itinusok niya ang babae pababa. Wang Ergao, ikaw nasira. Sumigaw ang babae at nagmura. May panguyam na mukha si Wang Ergao. Ang ibaba ay napakaluwag. Akala mo ba gusto kita? Pagkatapos sabihin yon, kumalas siya sa lugar na ito. Pumunta siya sa mga babae sa tabi. Sa sandaling ito, napaka-arogante ni Wang Ergao. Parang isang mamimili na pumipili ng produkto. Pinipili ang mga babaeng ito. Bigla, may isang babaeng may mahabang buhok na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang babaeng ito ay hindi naman kahanga-hanga. Ngunit ang nakaharap na nakakatakot na nilalang ay walang makakapantay. Mayroong isang anyo na kayang bumalot sa lahat ng direksyon. Si Wang Ligao ay may malikot na ngiti na umusli ng kanyang daliri. Yung sino? Dumaan ka dito sa akin. Ang batang babae ay nagpakita ng takot pagkatapos marinig iyon. Hindi mo maaring gawin ito. Ipinagbabawal ang ganitong gawin. Hindi ka ba natatakot na mapunta sa kulungan? Sa narinig, si Wang Ergao ay agad na tumawa. Ngayon, dumarating na ang katapusan ng mundo. Umaasa ka pa bang mabubuhay tayo? Bilisan mong lumapit sa akin. Kung hindi, itatapon kita para pakainin ang halimaw. Habang nagsasalita, ang braso ni Wang Ergao ay naglabas ng kakaibang liwanag. Sa susunod na segundo, ang kanyang balat ay nagkaroon ng isang patong na batong baluti. Napagalaman na si Wang Daogo ay isa ring blood mark user. Pero ang kanyang blood mark level ay alang. Ang epekto ay napakadali. Ito ay nagpapahintulot na ang katawan ay panandaliang maging bato. Bagaman, hindi ito epektibo laban sa mga masamang espiritu. Pero sapat na ito upang harapin ang mga ordinaryong tao. Nakita ang sitwasyong ito, napilitan na lamang ang dalagang may mahabang buhok na sumuko sa pakikibaka. Nakayuko siya at walang tigil na umiiyak. Maging mabait, hayaan mong maranasan mo ang lakas ng kuya. Habang sinasabi ito ni Wang Erdog, diretsong lumakad siya patungo sa dalagang may mahabang buhok. Siguradong mapapunta ka sa impyerno. Sinabi ng dalagang may mahabang buhok ng may pagkabaliw. Pumunta sa impyerno. Ha 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 ha. Tingnan mo, hindi ba't mukhang impyerno ang mundong ito? Wala ni katiting na pagpapahalaga si Wang Erdog sa mga sinabi ng dalagang ito. Siya'y sanay na inilagay ang kanyang kamay sa baywang ng dalaga. Direkta na niyang aalisin ang mga damit nito. Sa mga sandaling yon, biglang may narinig na pagsabog mula sa likuran. Tumigil si Wang Erdog sa kanyang ginagawa at umiwas patalikod habang nagalit na nagsasalita. Sino ang nagabala sa magandang pagkakataon ko? Ngunit pagkasabi nito, nagpakita siya ng nakakalungkot na ekspresyon. Dahil sa kanyang harapan, ay ang patay ng si Liu Roxu.